Magandang gabi po, mapagmahal, matalino at masayahin. Ganyan ilarawan si Stephanie Nicole Elia, ang 7 taong gulang na tinamaan ng ligaw na bala nung pagsalubong sa bagong taon. Hindi si Nicole ang unang biktima ng irresponsableng pagpapaputok ng baril tuwing sasalubungin ng bagong taon dito sa Pilipinas. Pero ang pamilya ni Nicole ay umaasang hindi mawawala ng saysay ang pagpanaw ng kanilang pinakamamahal. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutok live si Julio Segovia. Julio. Mike, hanggang sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin ang pagdating ng mga labi ni Stephanie Nicole Elia dito sa kanilang tahanan sa Caloocan City. Pero ang mga nakikiramay sa pamilya, bumubuhos na. Ito ang mga huling larawan ni Nicole nitong bisperas ng bagong taon. Mga kuha maaga pa lang noong December 31. Nakapink na damit na paborito raw na kulay ng bata. Ilang minuto bago ang medyanoche, nagpalit daw ng isa pang pink na pangitaas ang bata at nanghiram ng floral shorts sa kanyang tiyahin. Kasama ang mga pinsan, masayang nag-post sa camera si Nicole. Nagtalunan pa sa pagsalubong sa taong 2013. Ang mga larawang ito, huli na palang sulyap sa matatamis ng ngiti ni Nicole. Matipid man sa salita, dama ang pagdadalamhati ng ina ni Nicole na si Elaine. Inaalala niya ang anak sa pamamagitan ng mga naiwang gamit gaya ng stuffed toy at laruan. Ipinakita niya rin ang mga medalyang nakamit ng 7 taong gulang na anak. Pati uniforme ng bata, di niya mabitaw-bitawan. Nananawagan po ako kung sino man po yung paputok ng baril, sumuko na agad. Nagmamakaawa ako. Sana mamaya o bukas, sumuko ka na para matahimik ng anak ko. Sa eskenitang di kalayuan sa kanilang bahay, tinamaan ng ligaw na bala si Nicole, gabi bago magpalit ang taon. Ayon sa amang si Jay, itinago pa niya si Nicole sa likuran niya para hindi matamaan ng mga pailaw na pinapanood nila noon. Pero ligaw na bala pala ang tatama sa inosenteng bata. Sana hindi mawala ng saysay yun. Sa susunod na taon, wala nang kagaya ng Nicole na isang batang nawawala na lang bigla. Sa sulat na ito ni Nicole, sinabi nito kung gaano niya kamahal ang kanyang papa, nagsorry pa ang bata sa aningay kakulitan niya. Dito raw humuhugot ng lakas ng loob si Jay, lalo pat di pa raw nila maipaliwanag sa bunsong kapatid ang sinapit ng ate. Pag tinatanong mo siya, iniiba niya yung usapan niyo. Mapapalawa na lang siya minsan baga no. Kinakaya namin kahit na talagang masakit. Kahit saan ako tumingin, si Nicole yun, nakikita ko talaga kasi sa bahay namin. Lahat ng pinipestol yun, nakikita ko pa rin. Mapagmahal at masayahing bata raw si Nicole. Salamat sa kaligayahan binigay mo dito sa ating pamilya. Sana ikaw, Apo, ang maging daan upang sa mga nangyari sa iyo, tunay na maganap ang ikaaayos ng ating bansa. Yung mga nagpapaputok ng ganyan, sana ikaw ang maging daan upang maiwasan na yan. Maraming salamat, Apo. Mahal na mahal kita. Nagsagawa ng Prayer Brigade Rally ang Tala Elementary School kung saan nag-aaral si Nicole. Mula eskwelahan, naglakad ang may 300 estudyante at mga guro papunta sa tahanan ng pamilya Elia. Bit-bit nila ang mga placard ng pakikiramay at pagmamahal kay Nicole. Nasayang ang isang buhay. Nasayang ang pangarap ng isang pamilya. Kaya sana itigil na at sana ang ating pamahalaan ay lalo pang igtingan ang laban para sa mga nagpapaputok ng mga baril tuwing may okasyon. Marami rin daw sa mga kaklase ni Nicole ang nabigla sa nangyari. Kunyari may assignment sila, tatanong niya sa akin kung ano bang gagawin. Text pa niya ako niyan. Kagaya ng New Year, tinext niya ako. Binati pa niya ako before mag-New Year, 10 o'clock. Happy New Year, teacher. Nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya ni Nicole ang mga taga-Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Mike, naglaan naman ng 200,000 pisong reward money o pabuya ang lokal na pamahalaan ng Caloocan sa sino mga makapagtuturo sa nagpaputok nga ng baril na nakapatay kay Nicole. Samantala, Mike, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagdating ng mga kaanak, ng mga nakikiramay nga, yung mga kaibigan at malalapit
na tao sa pamilya Elia para magpaabot ng kanilang taus-pusong pakikiramay. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Caloocan City. Balik sa'yo, Mike. Julius, anong oras sinasang darating dyan sa kanilang bahay ang bangkay ni Nicole? Medyo natatagalan yata, Julius? Actually, Mike, ang original sked kanina, ang binabanggit nila alas 3 dapat ng hapon. Pero nausod, naging alas 4, alas 5. At ngayon, ang latest information natin ay mga 7 p.m. daw, inaasahang darating yung labinga ni Nicole dito sa kanilang tahanan. Ang dahilan, Mike, dahil nga raw wala daw kasyang kabaong para dito sa bata. Kaya nagkaroon pa ng pagkakataon na gumawa talaga ng ataol para dito. At hindi gaanong natuyo itong kabaong dahil nga medyo yung panahon ay makulimlem at hindi maaraw. Kaya yun, Mike. Pero yung mga magulang at ibang mga kaanak ni Nicole ay dyan lang sa kanilang bahay at naghihintay. Ganun ba yun, Julius? Mike, yung mga kaanak nila ay kanina pang umaga naghihintay pero yung ama niyang si Jay kaninang umaga ay sumama sa pulisya para sa pagpapatuloy ng investigasyon dito nga sa kasong ito, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.